كل الناس باحثون عن السعادة ويتمنون ذلك. Everyone seeks happiness and strive to attain it. Lahat ng tao ay naghahanap at naghahangad ng kasiyahan o kaligayahan. Happiness, yan ang hinahanap natin lahat. Kahit anuman ang uri ng iyong aspekto sa buhay, ay ang hinahanap mo ay ang kaligayahan o tinatawag na happiness. Maging ikaw man ay mananampalataya at hindi, hinahanap mo pa rin ang happiness. Maging ikaw man ay mabuti o masama, tanging ikaw ay naghahanap ng happiness. Maging ikaw man ay mayaman o mahirap, pare-pareho tayong naghahanap ng happiness na makamit ito. Maging ikaw man ay malakas o mahina, ay ikaw pa rin ay naghahanap ng tinatawag na happiness. Kung ano man ang aspekto ng iyong buhay, kinakailangan mo ito at hinahangad mo. Diba? Kulluhum yuriduna sa'ada. Lahat tayo ay yun ang inahangad natin. Fama min insanin illa wa huwa yas'a wa yataharrak bugyat al-bahth an-sa'ada wa tahqiqiha fi hayatihi hatta tanawat wasa'il an-nas fi tahqiq hadhihi al-umniya al-'azima. There's no one who does not aspire to experience happiness in their life. Walang ni isa man na tao na hindi niya hinahangad at hinahanap-hanap ang tinatawag na happiness. Magkakaiba man ang pamamaraan ng lahat ng tao sa paghahanap niya ng happiness. Many believe that happiness can be achieved through wealth. Maraming nagsasabi na ang kasiyahan daw o happiness ay makakamtan kung ikaw ay magiging mayaman. Maraming nag-aakala na ang kaligayahan daw ay nasa kayamanan. Kapag sabi, magiging masaya lamang ako kapag nagiging mayaman na ako. Kasi nakikita nila ang mga mayaman ay sila daw ay mga masayahing tao. Nakamit nila ang happiness. Yung iba naman hindi, sabi hindi mo makakamtan ang happiness sa kayamanan. Kasi hindi lahat na nabibili ng pera. Sabi ng iba, at-tahakum wa sulta, dito mo makakamit ang kayamanan sa kapangyarihan, sa otoridad, sa lakas. Kapag wala kang lakas, wala kang kapangyarihan, hindi ka malakas, ay kailanman ay hindi mo rin makakamit ang inaasam mo na kasiyahan dahil aapakan ka pa rin ng tao. Marami nag-aakala na yun ang inaakala na ang kasiyahan ay makakamit sa sulta o tahakum o kapangyarihan. Yung iba naman hindi. Sabi, makakamit ko lamang ang kasiyahan o happiness, usulul hadap. Sabi niya, kapag makamit ko na ang aking mga pangarap, natitiyak ko na masaya na ako. Kapag nakapagtapos na ako mag-aral, alwadifal mumayiza, at nakapagtrabaho na ako ng may malaking sahod, ay tiyak na masaya na ako. Yun ang iba, inaakala na doon nila makamit ang tinatawag na happiness. Yung iba naman, sabi na hindi, ang kasiyahan ay makakamit mo sa musyahara. Ang musyahara ay tinatawag na sikatan. Sabi, magsisikap ako para sumikat upang makamit ko ang kasiyahan o happiness na aking inaasam-asam. Kaya nga maraming nagpapasikat, kaya maraming nagsusumikap upang sumikat dahil inaakala na ang kaligayahan ay doon niya makakamit sa pagiging sikat. Ang iba naman ay hindi. Sabi, ang kasiyahan ay fisihal badaniya al-quwal wal jamal. Ang kasiyahan ay makikita mo sa iyong kalusugan sa pangangatawan. Lakas o di kaya kagwapuhan, kagandahan. Kaya nga marami tayong nakikitang nagpapaliksahan sa kagandahan, nagpapaliksahan kung sino ang malakas ang pangangatawan dahil nagkahanap sila ng kasiyahan na inaakala nila doon nila makakamit ang inaasam-asam na kasiyahan o happiness. Sabi, kapag
ma-i-announce sa buong mundo na ako ang pinakamalakas, ako ang pinakamaganda, ako ang pinakagwapo, tiyak nakakamit ko na ako na ang pinakamaligayang tao sa buong mundo. Yun ang kanilang inaakala. Yung iba naman sabi, hindi. Ang kasiyahan ay nakukuha sa kasratul zawja wal aulad. Ang kasiyahan sabi, makakamit mo lamang yan kapag marami kang asawa, kapag marami kang mga anak. Kaya marami mga tao na nagpaparami ng asawa at nagpaparami ng mga anak alang-alang sa hinahanap nila na kasiyahan. Sabi, akala doon makikita at makakamit ang kaligayahan. Sabi naman ng iba, hindi. Makakamit mo lamang ang kaligayahan fi mukhaddarat wal muskirat wal fawahish wal munkarat. Sabi, makakamit mo ang kasiyahan sa mukhaddarat, sa droga, muskirat, sa paglalasing, sa alak, wal fawahish, sa mga paggawa ng mga karumal-dumal, wal munkarat, paggawa ng mga masama. Hindi pala natin sila masisi dahil naghahanap din pala sila ng kasiyahan. Yung mga taong nagdadroga, yung mga taong lasingero, umiinom ng alak upang makalimot, hinahanap pala nila ay ang kasiyahan o happiness. Naghahanap sila ng happiness na akala nila doon nila makakamit ang tinatawag na happiness. Haula fil hakika magbungon. Lahat yan sa katotohanan ay hindi sila nagtatagumpay sa paghahanap ng kasiyahan. Hayatuhum hayat ash-shahawat, hayat al-ghafla. Ang kanilang buhay ay buhay na shahawat. Ang sinusunod lamang ay ang mga sariling pagnanasa. Fa'inatum kinus sa'adat. Ang pinakamalaking katanungan, saan pala makakamit ang inaasam-asam natin na kaligayahan o happiness? Ay natujad. Saan natin ito matatagpuan? Saan natin makakamit? Fakullu nas rijalan wa nisaan kibaran wa sigaran yatamannaw na dhalik. Lahat ng tao, maging lalaki man ito o babae, maliit man ito o bata man ito o matanda, ay naghahanap ng inaasam-asam natin na happiness. As-saada laysa fi wafril mal. Ang kaligayahan ay hindi sa dami ng kayamanan. Kapag ang kasiyahan ay nakakamit lamang sa kayamanan, maaaring tayong lahat ay wala tayong kasiyahan dahil hindi naman tayo mayayaman. Wala na ba tayong pag-asang lumigaya dahil sa kayamanan pala nakakamit ang kaligayahan? Kung ganun, maaaring lahat tayo ay hindi natin makakamit ang inaasam-asam na kasiyahan. Laysa fil sulta, hindi ito sa kapangyarihan dahil lahat naman tayo ay hindi tayo makapangyarihan. Diba? Hindi sa dami ng asawa, hindi sa paggamit ng mga pangarap, hindi sa pagiging sikat, at hindi sa pagiging maganda, malakas ang pangangatawan, hindi lagon. Saan pala makakamit ang inaasam-asam natin na saada? As-saada la tura fil ayn. Ang kasiyahan ay hindi nakikita ng ating mga mata. Ang mga mayayaman, nakikita mo, masaya na sila, hindi mo lang alam, ay mas malaki pala ang problema nila kaysa sa iyo. Hindi mo lang alam, sa likod ng kanilang itsura, ay mayroon palang nakakubli na hindi mo nalalaman na mas malaki pala ang kanilang hinahanap na kasiyahan kaysa sa iyo. Yung mga mayayaman, hindi nila kayang matulog dyan sa daan. Pero ikaw na mahirap, kaya mo matulog dyan. Yung mga mayayaman, hindi mo lang alam, mayroong mayaman na tao na kahit ano ay hindi niya nakakain. Hindi nakakain ng mga magagandang bigas, yung kanin, bagos ang nakakain niya yung bigas na ano, yung mais lang, kasi marami siyang sakit. Tayo ng mga mahihirap, kahit nilagang kangkong lang, ay,
napakasarap na. Isa yung biyaya na galing sa Allah na hindi mapapatayan at hindi nakakamit ng mga mayayamang tao. Wala tuqas bikam wal adad. Ang kasiyahan ay hindi nakakamit o hindi ito nabibilang. Wala tajma'ul khaza'in at hindi ito naiipon sa mga lalagyan. Walakin sil'atur rabbaniyah, ang kasiyahan ay habag, kalakal, regalo na mula sa Allah subhanahu wa ta'ala, mula sa Diyos. Hibaatun manhad, minhatul ilahiyah, biyaya na ipinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yuhbiha Allahu may yasha, ipinagkakaloob ng Allah sa kanyang ninanais. Kung sino man ang naisin ng Allah na magkaroon ng kasiyahan ay kanya itong makakamit. Min ibadihi, sa kanyang mga alipin. Jazaan min rabbika ataan hisaba. Ito ay galing sa Allah subhanahu wa ta'ala na walang hanggang biyaya. Yan yung inaasam-asam natin na kasiyahan. Bal sifa'u fi nafs. Ang kasiyahan ay kadalisayan na galing sa ating Panginoon na ibinibigay sa ating mga kaluluwa. Tuma'nina fi qalb, kapayapaan sa ating mga puso. Yan ang kasiyahan. Saan ito makikita? Saan ito makakamit? As-sa'adal hakikatun fi al-iman. Ang kasiyahan pala na inaasam-asam natin ay sa ating iman, paniniwala natin makakamit. Sa paniniwala natin makakamit. Fi ta'atillah, sa pagsunod sa dakilang tagapaglikha. Fi ta'atin nabiyyi, sa pagsunod sa kanyang mga propeta. Diyan natin makakamit ang inaasam-asam natin na kasiyahan sa ating mga paniniwala. Al-iman al-hakiki, ang tamang paniniwala. Bakit tama? Dahil maraming paniniwala na hindi tama. Sa tamang paniniwala. Sa paniniwala, makakamit ang happiness. Dahil sa paniniwala, dito mo matatagpuan ang itinatawag na kanaa. Ano ang kanaa? Marunong makontento kung anong mayroon ka. Pag may kanaa ka, kapag makontento ka, kung ano ang mayroon ka, sapat na, maligaya ka na dyan. Pero kahit kapag wala kang kanaa, kontento, kahit ano paman ang kasiyahan o kahit ano paman ang dumating sa iyo na karanyahan, ay hindi ka pa rin magiging maligaya dahil hindi ka marunong makontento. Makakamit lamang yun sa tunay na paniniwala. Bakit sa paniniwala? Kapag may paniniwala ka, naniniwala ka na ang lahat ng tadhana, lahat ng destiny ay mula sa Allah, na yan ang plano ng Allah para sa iyo. Kapag nakamit mo yun, matanggap mo yun, lahat ng pangyayari ay sa kapahintulutan ng dakilang tagapaglikha, ikaw ay masaya na. Ang kasiyahan ay yung wala kang hinanakit. Yung bang mga bagay na kahit simpleng bagay ay na-appreciate mo na, ay masaya ka na. Ano sa pananampalatayang Islam? Ang mga talata o mga dalil, palatandaan na ang kasiyahan ay makikita pala sa paniniwala. Una, ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, whoever was righteous, whether male or female, well being a believer, sino man ang gumawa ng mabuti, maging ito man ay lalaki o babae, na sa kanyang paggawa ng kabutihan, wa huwa mu'min, siya ay mayroong paniniwala.
Mayroon siyang paniniwala. Ano ang promise ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya? Falanuhiyannahu hayatang tayyibah. Siya ay pagkakalooban ng buhay na maramya. Buhay, magandang buhay. Pagkakalooban siya ng magandang buhay. We will surely grant them a good life. Pagkakaroon siya ng magandang buhay. Pangalawa, wala nagiziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, ay pagkakalooban siya ng gantimpala sa mga mabubuting kanyang ginawa. Diyan makakamit ang kasiyahan, wa huwa mu'min, falanuhiyannahu hayatan tayyibah. Hindi niya sinabi na ikaw ay mayaman, ikaw ay maraming asawa, ikaw ay maraming anak, ikaw ay pinakamaganda na kamit mo ang pangarap mo, hindi. Bagkus ito ay nasa ating paniniwala. Na dito tayo nagkakapantay-pantay. Lahat ng mayaman, mahirap pa man, anuman ang aspekto ng iyong buhay, maaaring ikaw ay maging masaya. Ang kasiyahan ay makakamit sa hidayah. Ang gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Sino man sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala ang sumunod sa aking gabay, فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى, ay hindi siya maliligaw at hindi niya mararatnan ang mga paghihirap. Yan yung pinaka-inaasam-asam natin na magandang buhay. Ang sabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala, فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Sino man daw ang sumunod sa gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala, فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ, ay wala sa kanya ang pagkatakot. وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, at kailanman ay hindi na siya malulungkot. Ang kasiyahan ay nasa pag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nasa paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sinumang taong hindi maniniwala sa Allah at talikuran niya ang pag-alala sa Allah, ay siya ay magkakaroon ng buhay na yung buhay na mahirap. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang kasiyahan ay makakamit lamang sa mudawamatul dzikr. Parating pag-alaala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah, ala bi dhikrillah tatma'innul qulub. Sila yung mga taong mananampalataya at naniniwala. Tatma'inna qulubuhum, ay pagkakaroon siya ng kapanatagan, katiwasayan sa kanyang mga puso. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub, wala na sa pag-alaala sa Allah subhanahu wa ta'ala, liban lamang na ikaw ay magkakaroon sa iyong puso ng katiwasayan at kapanatagan. Ang hindi pag-alaala sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang pagtalikod sa pag-alaala sa Allah subhanahu wa ta'ala, ayan ang mga ibang dahilan kung makitid ng ating mga pamumuhay. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, sino man ang tumalikod sa pag-alaala sa akin, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا, ay katotohanan siya ay magkakaroon ng makitid na pamumuhay. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى, at ang pinakamasakit ay ibabangon siya muli sa araw ng paghuhukom sa kabilang buhay na siya ay a'ma, siya ay bulag, hindi siya nakakakita. Qala rabbi lima hashartani a'ma, sasabihin mo na ikaw na alipin, ya Allah,
Panginoon ko, bakit mo ako linikha at binuhay na isang bulag? Wa kad kuntu basira, na katotohanan ay ako ay nakakakita. Qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha. Ang tugon ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iyo, ganyan ay ikaw ay dinatnan ng aking mga palatandaan, fanasitaha at iyong kinalimutan at iyong itinakwil. Wa kadhalika al-yawma tunsa, at ngayon ay ikaw naman ang kalilimutan. Yan yung pinakamasakit. Ang last, salasatun man jama'a kana sa'idan haqqa. Tatlong bagay na kapag ito ay iyong nakamit, ay ikaw ay magkakaroon ng kasiyahan na totoo. Una, asyukr ala ni'am. Palaging magpapasalamat sa mga biyaya na ipinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala. Maging makontento sa lahat. Pangalawa, as-sabr alal ibtila. Ang pagtitimpi o pagtitiis sa mga pagsubok. Dapat lahat ng pagsubok ay iyo itong pinagtitimpian. Pangatlo, al-istighfar min ad-dunub. Paghingi ng kapatawaran sa mga kasalanan ating nagawa. Qala Ibn Qayyim, ang sabi ni Ibn Qayyim rahimahullah subhanahu wa ta'ala, idha un'ima alayhi syakar, kapag mayroong mga biyaya na kanyang natamasa, ay nagpapasalamat sa Allah. Wa idha ubtiliya sabar, at kapag siya ay dinatnan ng mga pagsubok, ay nagtitimpi o nagtitiis siya. Wa idha udliba istaghfar, at kapag siya ay nakagawa ng mga kasalanan, ay humihingi ng kapatawaran. Fa inna hadis umur at salasa inwanus sa'ada, sapagkat ang tatlong bagay na ito yung tinatawag na susi ng kaligayahan at ang landas tungo sa kaligayahan. Naway nakunan natin ng mga gintong aral sa buhay. Maraming salamat po sa inyong lahat. Pagpalain tayong lahat sa ating buhay. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.